masakit siya guys. Sobra talaga ang sakit kung alam nyo lang. Kung alam nyo lang gaano kasakit. Hindi mo alam. Gusto mong i-ano yung ulo, ay yung tiyan ko kung hindi ko alam. Tusok-tusukin ko. Kung hihiwain. Ano lang, magkukwentuhan tayo and update din po sa about my health and bakit hindi ako nakapag-film guys, nag-video ng ilang araw kasi sobrang busy po. Marami po ako inaasikaso about sa mga bagay-bagay na kailangan ko po. So, dito tayo guys, habang nag-ano tayo, anong tawag ito? Nagkukwentuhan tayo. Nangyari po guys, naka-schedule po ako for surgery. Pero dahil sobrang mahal na guys, mahal yung naiiyak ako. Mahal yung surgery guys, aabot siya ng 100. Aabot siya ng 100 mahigit kay. Unang hospital na pinuntahan namin is dito sa St. Anthony, and then sabi ng doktor na nakausap namin, and then yung nag-check up sa akin guys, ayun na nga, hindi daw, sabi niya, hindi daw yung colostopy, ayun ko mga ganun. Ganun yun guys, kasi marami yung na surgery. So yun sa akin is colostopy lang sana. Pero dito sa St. Anthony, sabi niya, hindi daw kaya na ng colostopy kasi malaki na daw yung stone sa aking gallbladder. Kailangan na niyang opera at saka yung aking liver. May konti, slight lang naman guys, pero kahit na meron din siyang bara, meron din siyang taba na which is hindi dapat. So, at saka kasi yung nakita kasi sa ultrasound, guys is ano siya, tawag nito, non-shadow. Yung non-shadow na yun is maaaring hindi siya bato, baka polyps siya. So kapag polyps, yung sabi ng ate ko is pwedeng malignant, mga ganyan. So natakot ako. Ako yung taong madaling kausap pero natatakot talaga ako yung pagdating sa mga ganyan. So ang nangyari, and then yung tinanong namin kung kailangan talaga, hindi na po siya kaya ng gamot, kailangan na siyang operahan. Sabi niya, hindi na siya kaya sa wag ko basta may colostrum guys. At saka yung isa, yun na nga. Pero sabi niya, hindi na daw kasi malaki na. At kung daw, yung parang may isisiksik lang na tubo dito, na tube dito sa ating sa may gallbladder natin is, kung hindi siya matanggal, edi operahan. So, mas lalong lalaki yung gastos ko. Sabi niya, operahan na lang. Pero guys, ang mahal. Kapag opera, ang mahal. Yung colostopy kasi, halos naman sila ganun ang mahal, no? Pero ang sa akin lang kasi is, yung time, yung mag-i-stay ka ng hospital for how many days. Kasi open siya, guys. So, mahirap. Kasi hindi naman ako mayaman guys, wala naman kaming mga pera, wala kaming pera na ganun kalaki. So, naghanap kami ng iba, so hindi naman kami, sabi kasi doon sa wala daw ibang sila lang. So, siguro ganun din mga hospital, and then nagpunta kami sa EAMC, sa East Avenue Medical Center, and then salamat lang guys kasi yung pinsan ko nandoon siya nagtrabaho sa East Avenue. Pinsan ng boss ko. Tapos ayun,
tinulungan niya kami. Sabi niya, sige pumunta kayo dito, may kakilala kong doktor, ganyan, ganyan, ganyan. So, pagpunta namin guys, yung kilala ni doktor is, kuhan pala siya guys, yung specialist ng, yun sa mga cancer, and then sa pag mag-opera, ganun, basta specialist siya sa mga cancer, mga ganyan. So, ang kuhan guys, ang linaw, in-explain niya sa akin, pinakita niya sa akin kung anong gagawin, and blah blah blah. Mahal pa rin guys, aabot pa rin siya ng 100 plus. Sa akin lang, kasi doon, tumatanggap sila ng PhilHealth. St. Anthony kasi, hindi sila tumatanggap ng PhilHealth guys, kasi wala daw pundo, ganyan-ganyan ang gobyerno. Isa din yun sa nakaka-stress, na may PhilHealth ka nga, pero may mga hospital na hindi tatanggap ng PhilHealth. So, hanap kami, yun, punta kami sa East Avenue, and then, meron din sila mga private dun guys. So, all in all, sabi niya sa akin, dahil PWD ako guys, and then may PhilHealth ako, siguro ang mabayaran ko is around mga ano na lang, mga 50 to 70. Pero hindi ko pa rin po alam guys kung sa doktor, kung libre, kung kasama na doon sa doktor. So, hirap pa rin kasi hindi naman ako wala naman akong pera. Pero bahala na guys kasi nahihirapan ako. Pag ito, ganito, magsasalita ka, magtagal ako mag-ano mo, nahidali akong mahingal. And then, hirap sa yung gusto kang kumain, hindi ka kuhan kasi nga ang daming bawal, habang wala pa, hindi pa ako na operahan. Kailangan mag-ingat sa pagkain kasi sabi niya, buti nga lang, hindi daw ako kasi isa pa guys, aside sa gallbladder, meron din ako hypertension, ang taas ng aking BP guys. Kaya sabi niya, buti na lang na hindi ka pa nakaranas ng mga ganun. About naman sa ating bato, kung hindi pa daw ako naninilaw, hindi naman sa awa ng Diyos naman umabot sa ganun na mag-dialysis ka. Yung mga ganun guys, nakaka-stress kapag isipin. Now kanina, pinag-usapan ko ng ate ko, ng boss ko, sabi niya, ready ka na ba? Natatakot. Sa totoo guys, natatakot ako. Kasi may yung anong tawag nito? May phobia ba? Yung takot ka na sa yung tahi, takot ka sa ganun, takot ka sa karayo. Tapos sabi ko, teka lang, sige mag-set tayo. Sabi niya, kailangan ma-maintain ko daw yung aking BP kasi once na mataas yung aking BP, baka hindi naman matuloy. Kailangan sa babae maging normal yung aking dugo, ang aking BP, para matawag nito, maoperahan ako. So, kailangan talaga yan, guys. Ay, hingal ako. And, yun naman ang gagawin namin, guys, ngayong this week, next week is mag-uumpisa na ako kukuha ako na guys ng indigent certificate of indigence para kahit papano guys makatulong sa akin kasi yung gamot ko yung gamot ko guys dito to medyo malaki din guys magastos ba pero okay lang kasi gusto ko pa rin talaga umuwi na healthy. Uuwi ako, gusto ko makita yung nanay ko na healthy. Alam mo may maramdaman ka. Kung magkapira ka naman lang. Pero uuwi ka naman luyak na. Ayaw pa man. Pray nyo ko guys, na ma-okay ako para iyak kasi nasakit. Maging okay na. Ayaw ko na kasi yung paramdaman yung sakit na
naramdaman ko na sobra nung sumakit siya, guys. Sobra talaga ang sakit, kung alam nyo lang. Kung alam nyo lang gaano kasakit. Hindi mo alam. Gusto mong i-ano yung ulo, ay yung tiyan ko, kung hindi ko alam, tusok-tusukin ko. Kung hihiwain ko, sobrang sakit. Yun pala, ganun nga, nagtitrigger pala yung sakit na yung bato ko. Ay, yung sakit na yun. Kapag may nakain ka na bawal. At ang nakakatakot kapag hindi siya matanggal, maaaring maano siya, yung mahulog. Yung explain sa akin, guys, na mas delikado na siya pag mapunta siya doon sa sa lungs. Ay, punta na ako sa lungs. Mapunta siya doon sa basta, guys, i-explain ko na lang kapag mabuo ko na talaga yung aking kuhan, kasi ang next ko, guys, ngayong, basta next week yung kasi kasuhin ko is yung sa aking, kapag sinasabi sa akin, echo, ayaw ko yung echo, guys, yung echo yung sinasabi na examine yung heart, kasi doon ako kukuha ng clearance, kasi hindi na ganun, pwede na, sana, okay yung heart ko, sana walang makitang diferensya. Huwag naman, Lord. Sa tingin ko wala naman. Siguro, laki lang akong nagpapalpitate, guys. Kaya alam niyo, palpitate, kapag nagpapalpitate ko, yung parang bigla kang kumaganyan ka na. Yung naging abnormal yung heartbeat mo. Ganon. And then, sabi nung doktor na, makikita naman natin yan pag ano na sabay na. Kaya yung echo, ayaw ko basta may echo yun, guys. Gagawin ko yun. Basta this August, guys, pagkatapos ko nito at ipasuhin ko yung aking certificate, meron ako. So, ayun, guys. Basta yun na lang muna, guys. Please, pagdasal niyo naman ako. Yun ang feeling ko. Sana wala nang madagdag. Diyos ko, Lord, wag naman po. Kasi sobrang hirap. Hindi lang sa hirap, kundi wala naman tayong mga ganyang hindi naman tayo mayaman. Ito yung boss ko nga. Yung laki-laki ng gastos, milyon na eh. Ako pa kaya, ang ibig ko sabihin, kasama yun naman ako sa mga dasal mo. Thank you and God bless everyone. Bye-bye.